Paano kung ang isang murang drone ay kayang sumira ng isang critical na Russian bridge sa loob lamang ng ilang segundo? 5:55 ng umaga, malapit sa tawiran ng ilog. Halos 60 toneladang Russian lead armor ang naglaho sa isang idlap ng apoy at baluktot na bakal. Ang unang drone ay dumating nang walang tunog. Mabilis at mababa ang lipad. Sa bilis na mahigit 150 kilometers per hour, tumama ito diretso sa forward engine section ng lead vehicle. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ang impact ay eksakto. Isang saglit pa, sumabog ang fuel compartment at nilamon ang sasakyan ng matinding thermal event. Tumagos ang init sa armor plates na dinisenyo para sa frontal combat at hindi para sa vertical strikes. Isa itong planadong decapitation. Ang internal temperature ay lumampas sa 430 degrees Celsius agad-agad. Nawala ng kuryente. Bumagsak ang hydraulic pressure. Ang malaking sasakyan ay yuminig ng isa, tsaka huminto sa pwesto. Ang drivetrain nito ay natunaw dahil sa init at debris. Makapal na itim na usok ang pumailan lang sa ere. Ito ang nagsilbing tanda na dapat nang huminto ang bawat commander sa likuran nito. Preno ang inapakan ng lahat. Ang mga engine ay bumaba mula cruise power patungong idle sa pagitan ng 900 at 1,100 RPM. Ang distansya ng mga sasakyan ay bumagsak mula sa doctrinal 80 meters hanggang sa kulang 25 meters. Nagsiksika ng column sa likod ng nasusunog na wreckage. Puno ng magkakapatong na tawag ang mga radio. Nag-aalinlangan ang mga recovery crew na lumapit. Ang mga air defense team ay nag-scan sa langit, pero huli na ang lahat. Saka tumama ang pangalawang drone. Tinamaan nito ang rear quarter ng parehong lead vehicle kung saan nakalagay ang mga emergency recovery systems. Isa pang mabilis na liwanag, higit pang init. Ang anumang pagkakataon na mahila o maitulak ang wreckage palayo ay naglaho na. Ang lead vehicle ay hindi lang basta damage. Ito ay structurally dead na. Sa loob ng wala pang 10 segundo, ang tanging viable crossing sa sektor na ito ay naharangan. Isang nasusunog na obstacle na tumitimbang ng halos 60 tons ang nakaharang. Hindi makaabante ang convoy. Hindi sila makagalaw para magmaneuver. At ang pag-atras habang pinapaulanan ng bala ay hindi na opsyon. Hindi ito tungkol sa pagwasak sa buong column. Layunin nitong ipako sila sa kinatatayuan nila. Sa isang lugar na malayo sa paningin, alam na ng mga operator ang resulta. Isang sasakyan ang na-neutralize. 15 pa ang natrap sa likod nito. Ang operasyon ay hindi lang na-delay, kundi na-paralisa. Sa unang hakbang pa lang, 5:17 ng umaga, matapos ang unang strike, ang labanan ay lumipat sa himpapawid. Inilunsad ng Ukraine ang radio-controlled FPV drone sa mababang altitude. Pinatatakbo ang mga ito patungo sa crossing sa bilis na 130 hanggang 150 km per hour. Simple lang ang papel nila, magbigay ng pressure at puwersahin ang kalaban na kumilos. Agad na rumespondi ang Russia. Nag-o-online ng mga electronic warfare systems sa buong column. Ang output ay umabot ng mahigit 1 kilowatt. Binaha ng wideband jamming ang control frequencies mula 900 MHz hanggang 2.4 GHz. Sa mga screen ng Ukraine, naging static ang mga video feed. Isang FPV ang nawalan ng link at bumagsak. Sumunod ang isa pa. Nagpaulan din ng bala ang mga small arms teams mula sa ibaba at nagpabagsak pa ng ilang drone. Sa loob ng 2 minuto, iniulat ng Russia na 4 hanggang 5 drone ang na-neutralize. Nagbago ang tono sa command net. Naniniwala ang mga air defense crews na kontrolado na nila ang langit. Gumagana ang jamming. Paubos na ang mga drone. Mula sa kanilang pananaw, ang banta ay nawawala na. Nagpatuloy ang operasyon kahit damaged ang lead vehicle. Tinuloy ng mga engineer ang pag-deploy ng bridge. Bumuka ang mga hydraulic arms. Ang mga steel sections ay dumausdos palabas. Umabot ang progress sa 60%, pagkatapos ay 70% para sa mga Russian commanders. Mukhang gumagana ang counterattack. Tila bumabalik na sa kanila ang momentum. Tumahimik ang paligid. Wala nang bagong drone na lumilitaw. Ang katahimikang iyon ang nagpatibay sa paniniwalang nagawa ng electronic shield ang trabaho nito. Sa sandaling ito, iisipin mo bang tapos na ang panganib? 5:20 ng umaga, nang ang bridge ay nasa 90% deployment na, hindi na nag-antay ang Ukraine. Isang bagong drone ang lumitaw. Ito ay fiber optic control, nakatali sa isang manipis na glass line. Hindi ito tinatablan ng anumang jamming na sumisigaw sa spectrum. Mabilis itong dumating.
matatag, at walang pasintabi, walang evasive maneuvers, walang altitude games. Diretso itong lumipad sa gitna ng mga bala at electronic noise sa bilis na mahigit 165 km With per hour. 70% Ang target now nito ay deployed, eksakto. the Ang momentum primary of the hydraulic construction hinge, is ang clearly kaisa-isang visible joint na may across pasan na the bay. 34 hanggang 36 na tonelada ng forward steel load. Nasa ilalim na ito ng extreme strain at malapit na sa design limit nito. Hindi nagmabagal ang drone. Bumangga ito ng diretso sa hinge. Agad ang pagsabog. Isang concentrated thermal blast ang sumabog sa joint. Winash out nito ang hydraulic housings at pinutol ang mga reinforced lines sa isang saglit. Bumagsak ang pressure agad-agad. Lumabas ang mga apoy na sinundan ng isang malakas na tunog ng nababali na bakal. Bumaluktot ang hinge sa ilalim ng biglaang asymmetric load. Yuminig ng malakas ang bridge. Bago pa makakilos ang crew, isang pangalawang fiber optic drone ang sumunod. Sumabog ito sa secondary support linkage. Isa pang blast, higit pang apoy. Ang natitirang istruktura ay nabaog at hindi na kayang ayusin. Ang alignment ay gumalaw ng ilang degrees, sapat para ma-overload ang lahat ng surviving actuator. Nagsimulang manginig ng malakas ang sasakyan. Sunod-sunod ang mga warning alarms. Hindi na tumutugon ang mga control inputs. Ang bridge ay umuuga sa sarili nitong bigat habang ang gravity ay naging kaaway na. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Ang load ay lumipat ng magulo sa isang chassis na hindi dinisenyo para dito. Sa sandaling iyon, naintindihan ng mga Russian crew ang katotohanan. Hindi na ito damage na kaya nilang ayusin. Hindi na ito banta na kaya nilang labanan. Ang bridge ay hindi pa tapos bumagsak. Pero ang resulta ay sigurado na. Ang bigat mismo ang naging hostile. Bumagsak ang sistema. At ang susunod na mangyayari ay hindi na usapin ng tactics. Ito ay usapin na ng physics. 5:48 ng umaga. Dahil sira na ang dalawang hydraulic supports, hindi na maipamahagi ang bigat. Halos 50 toneladang bakal at armor ang bumagsak paharap. Ang front edge ang unang bumagsak. Hila ang buong katawan nito. Sa loob ng wala pang 3 segundo, ang bridge ay bumagsak pababa. Kinaladkad nito ang dulo ng sasakyan patungo sa riverbed sa isang matarik na anggulo. Napakalakas ng impact. Ang bakal ay humampas sa embankment. Ang mga secondary joints ay agad na naputol. Ang chassis ay napilipit lampas sa structural limits nito. Ang bahaging nasa ibabaw ng lupa ay nalak sa pwesto, habang ang forward section ay naglaho sa ilalim ng tubig. Ang crossing ay hindi lang damage. Ito ay tuluyan ng barado. Huli na ang reaksyon ng convoy. Biglang preno ang mga driver. Ang mga engine ay namatay mula cruise patungong idle. Ang spacing ay bumagsak mula 70 meters hanggang sa halos 15 meters na lang. Mahigit 100 sasakyan, recovery units, at armored transports ang natrap ng dikit-dikit. Walang espasyo para umikot, walang ibang ruta sa loob ng 6 na kilometro, at walang paraan para alisin ang obstacle. Dito na nagsimula ang mga secondary effects. Ang mga fuel lines sa lead rack ay naputol. Tumindi ang init. Ang mga ammunition ay nagsimulang sumabog sa loob. Makapal na usok ang bumalot sa column. Dahilan para mawalan ng visibility at command control. Nagkagulo sa radyo ang mga opisyal habang sinusubukang ibalik ang kaayusan. Pero nabigo sila. Hindi nagmadali ang Ukraine. Naghintay sila hanggang sa tuluyang magsiksika ng column. 5:31 ng umaga. Nagsimulang bumagsak ang indirect fire. Hindi ito saturation fire, kundi mga measured strikes. Ang mga precision rounds ay tumama sa kahabaan ng mga nakapirming sasakyan. Napilitan ng mga crew na iwanan ang kanilang gamit at magkanya-kanya ng takbo. Sa loob ng ilang minuto, maraming sasakyan ang nawalan ng kakayahan dahil sa shock at fragmentation. Pagdating ng 5:35 ng umaga, ang crossing ay naging isang choke point ng mga wreckage. Ang nagsimula bilang isang drone strike ay nagresulta sa pagkaparalisa ng buong axis ng advance. Ang convoy ay hindi lang huminto, kundi naging target na lantad sa panganib. Hindi na lang ito isang tactical setback. Isa na itong chain reaction. Ang isang failure ay nag-trigger ng isa pa, hanggang sa tuluyang huminto ang buong operasyon. 5:05 ng umaga. Ang nangyari sa crossing ay hindi isang tsamba. Ilang araw bago ang unang drone strike, namapa na ng mga Ukrainian planners ang rutang ito. Ang satellite passes at thermal logs ay nagpakita ng isang konklusyon. Ang river crossing na ito ay hindi isang oportunidad. Ito ay isang liability.
Ang mga pampang ay naglilimita sa galaw. Ang daan ay pumupuwersa sa mga sasakyan na magdikit-dikit. Anumang heavy asset dito ay wala nang mapupuntahan kapag pumasok na. 72 na oras bago ang operasyon. Sinusubaybayan na ng Ukraine ang mga heat signatures. Ang engine start times at load cycles ay binabantayan. Ang lead engineering vehicle ang agad na napansin. Ang modified structure nito at predictable deployment profile ang gumawa dito bilang natural choke point. Kapag gumalaw ito, lahat ng nasa likod nito ay kailangang sumunod. Akala ng mga Russian planners, ang paggawa sa isang main battle tank bilang bridge layer ay solusyon. Sa katotohanan, pinalaki lang nito ang problema. Ang dagdag na istruktura ay nagdala sa bigat nito sa halos 60 tons. Nilipat nito ang stress sa ilang hydraulic joints na hindi dinisenyo para sa asymmetric load. Sa ideal na kondisyon, delikado ito. Sa combat conditions, napakarupok nito. Naintindihan ng Ukraine ang karupukan na iyon. Ang plano ay hindi wasakin ang column ng paisa-isa, kundi pahintuin ito at hayaan ng physics at timing na tumapos sa trabaho. Ang mga unang FPV launches ay ginamit para sukatin ang reaction speed. Ang electronic warfare activation times ay itinala hanggang sa huling segundo. Lahat ng reaksyon ng Russia ay nakatulong sa plano ng Ukraine. Nang marating ng bridge ang advanced deployment, alam na ng mga Ukrainian operators kung anong joint ang may pinakamabigat na load. Alam nila kung gaano katagal bago bumigay ang pressure. Ang strike window ay kinalkula sa loob ng ilang minuto mula sa panig ng Russia. Wala silang nakitang anuman. Ang nakita lang nila ay ang panahon, ang tagumpay ng jamming, at ang unti-unting pag-usad. Ang Ukraine naman ay nakakita ng stress curves at inevitability. Ang traps ay hindi sumara noong nahulog ang bridge. Sumara ito noong ang unang sasakyan ay pumasok sa crossing, bago pa nalaman ng sino man na wala na silang babalikan. Nang dumaan ang usok, ang pinsala ay hindi na mababago. Ang gumuho na bridge ay hindi lang humaharang sa crossing. Binago nito ang battlefield. Halos 60 toneladang wreckage ang nakabaluktot sa tanging ruta sa sektor na ito. Ang dulo nito ay lubog sa tubig at ang likurang bahagi ay nakalak sa anggulong hindi malalapitan ng recovery vehicle. Ang pag-clear dito ay mangangailangan ng heavy cranes at maraming oras ng trabaho. Wala sa mga iyon ang available sa ngayon. Sa likod ng harang, mabilis na kumalat ang mga konsekwensya. Mahigit 14 na sasakyan ang stranded sa isang lugar na hindi dinisenyo para sa survival. Ubos na ang fuel habang naka-idle ang mga engine sa ilalim ng stress. Paubos na rin ang mga baterya. Ang mga crew ay nagtitipid na sa kuryente at communications. Sa loob ng 30 minuto, maraming sasakyan ang nag-report ng mechanical faults, overheating, transmission errors, at hydraulic leaks dahil sa tindi ng vibration at biglaang pagpreno. Ang supply chain ay naputol. Ang mga unit sa kabila ng ilog ay nagsimulang mag-ulat ng shortages. Ang ammunition deliveries ay huminto. Ang medical evacuation routes ay naputol. Ang dapat sana ay isang forward push ay naging isang isolated pocket para ma-stabilize ang sitwasyon. Pinilit ng mga Russian commanders na ilipat ang electronic warfare assets mula sa ibang front. Ang desisyong iyon ay may malaking kapalit. Nawalan ng electronic shield ang mga frontline formations. Lumaki ang reconnaissance gaps. At ang pressure ng Ukraine ay tumindi sa iba pang sectors. Ang sinimulan bilang isang localized failure ay kumalat na sa malawak na linya. Ang cost imbalance ay hindi na pwedeng balewalain. Gumastos ang Ukraine ng tinatayang 12,000 dibo hanggang 18,000 para sa mga drones. Karamihan sa mga ito ay reusable platforms at low-cost munitions. Ang Russia naman ay nawalan ng modified engineering vehicle na nagkakahalaga ng mahigit 5 million, kasama pa ang iba pang sasakyan at ang supply corridor na naging paralisado ng ilang araw. Ang operational delay pa lang ay mas mahal na kaysa sa equipment, pero ang mas malalim na kawalan ay psychological. Ang video ng pagbagsak ay mabilis na kumalat sa loob ng kanilang hanay. Nakita ng mga crew kung paano ang isang single point of failure ay nagbura sa ilang linggong preparasyon. Nawala ang kumpiyansa. Nag-alinlangan ng mga commanders ang momentum. Kapag nawala ay hindi madaling maibalik. Hindi lang ito tungkol sa pagwasak ng bridge. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang kontrol ay wala na sa panig na may pinakamabigat na makina, kundi sa panig na nakakaintindi ng timing, structure at consequence. Ang isang desisyon na sumulong sa maling sandali ay naging isang malaking liability. Sa pagtatapos ng araw, tahimik na ang sektor.
Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil ang isang panig ay hindi na makagalaw at ang kabilang panig naman ay hindi na kailangang magmadali. Ang nangyari sa crossing na iyon ay hindi aksidente at hindi swerte. Ang isang weak point na tinamaan sa tamang sandali ay nagpabagsak sa heavy armor at weeks of planning. Walang airstrike na kailangan, walang massive bombardment, presisyon, timing, at pag-intindi lamang sa sistema. Ito ang mukha ng modern warfare ngayon, kung saan ang gastos ay hindi katumbas ng kontrol at ang momentum ay pwedeng maglaho sa loob ng ilang segundo. Kaya, kung ikaw ang nagpaplano ng susunod na offensive, magtitiwala ka pa ba sa laki at firepower? O sisimulan mo na bang mag-alala sa pinakamaliit na drone na hindi mo makita?